Okay, so good morning po para sa inyong lahat. Ngayon, new lesson tayo which is about advanced spreadsheet skills using Microsoft Excel. So bago tayo magsimula, gusto ko muna kayong kamustahin kung okay ba kayo dyan at sana po nasa mabuti kayong kalagayan. So let us start. I will play my presentation. Okay, so wait lang. Okay, so advanced spreadsheet skills. Sabi rito, Microsoft Excel provides an automated way of displaying any statistical data. It can be used to automatically compute for several factors that are not easy to notice, especially when faced by a large data. Microsoft Excel includes several arithmetic and basic functions that help you compute faster. So ito po yung user interface ng Microsoft Excel. Ang gagamitin ko pong version for this presentation is Microsoft Excel 2010. So pakitandaan po nung bawat part niya. Ito po yun. Okay. So ano ba yung mga mahalagang pointers sa Excel? Ito po, yung pong part na yan, ang tawag po riyan is spreadsheet. Ito, yung para may mga, ito part na to, spreadsheet po siya. And then, ito, yung merong box na to, letter A1, yun po yung active cell indicator. Yun naman pong home hanggang add-ins, yan naman po is yung tab. Okay, tabs. And then, ito naman po may mga numbers na 1 hanggang number 9. Yan naman po is itong mga row numbers. Yung mga letters, nakikita nyo na A to K and so on, yan naman po yung columns. Okay? And then yung iba, so nandito naman po sa aking screen, pakitandaan na lamang po muna kasi masyado po siyang marami. So, yung mga basic lamang po ang ating gagamitin. Ano po? So, nga pala, ito po yung interface ng Excel pag nasa computer. Pag nasa mobile naman, ito naman po yung kanyang interface. So, pwede nyo pong i-download ang Microsoft Excel sa inyong mga Play Store or Google Play. So, ayan po Excel mobile interface. So, kung mapapansin nyo, ganito po yung itsura niya. Okay, yung spreadsheet, nandyan din, and then yung rows and columns. Okay, so parang pabilis po yung kanyang menu. Okay, yung kanyang menu, or para makapalabas, rather, ayan, i-click nyo lamang po ito, itong may arrow nakalagay, to see the menus. Ayan. Ito na po ilalabas. Sa baba po yung mga menus na pwede nyo i-explore. Itong mga menu na ito yung makikita nyo rin sa ating Excel sa computer. Ayan. So yung iba dyan is available sa ating mobile version. Okay? So let us start using Microsoft Excel. Okay. So ito na po yun. Creating a formula with cell references. So ayan po, sabi dito, try creating a simple formula using cell references. First, you must populate the spreadsheet with data. Open a new Excel file and select cell C1 to make it the active cell. So, itry po natin magbukas ng Microsoft Excel. Okay? So, sandali lamang. So, ayan po. Ni-resume recording ko na po siya. So, ngayon, ito na po yung mismong actual na spreadsheet natin. Ayan po, Ito na po yung actual spreadsheet natin. So, di ba sabi rin sa instruction kanina, i-click daw natin yung cell C1 to make it active. So, ayan, active na po siya kasi click ko. By the way, ang reading po ng cell is ganito ha. So, kung papansin nyo rito, nakalagay po dito is, ang click ko po is cell C1. Okay? So, column C, row number 1. Cell C1. Ayan po Alabas naman po rito kung anong cell yung ginamit. Okay? So, ngayon, mag-try na tayong gumamit ng Microsoft Excel. Yung muna mga basic functions niya. Okay po? So, halimbawa,
gagawa po tayo ng multiplication table gamit ang Microsoft Excel. So, paano ba yun? So, para mabilis yung kanyang computation. So, let us start doing multiplication table gamit po ang Microsoft Excel. Okay? So, let us start. So, una muna, sa cell A1, maglagay po kayo ng number 1. Sa cell A2, lagay kayo ng number 2. Okay. So, dahil na ilagay nyo na yung number 1 and number 2 sa cell A1 and cell A2, ang gagawin nyo po, i-highlight nyo po yung A1 at saka yung A2. Okay? So, halimbawa, na-highlight mo na siya. So, magawin nyo, yun po, ang pag-highlight nga po pala ganito ha, sa gitna po, paglabas po yung cross na parang white, highlight po baba, okay? And then, after po ma-highlight, i-click nyo, i-highlight nyo po A1 saka A2 ha, i-click nyo po itong parang black dot na to, okay, sa may tabi. And then, pag nag-black cross na siya, hilahin nyo po siya pababa. Okay? So, ayan. Nakapagbilang siya automatically. 1 hanggang number 10. Diba? Okay, so, magaling, diba? Next, horizontal naman. So, 1 and then 2. Highlight 1 and 2. Okay? Pagka-highlight po ng number 1 and 2, hilahan nyo naman siya horizontally, itong black dot na to, horizontal. So hanggang number 10. Ayan po, bibilang naman siya ng pusa. So hanggang cell J1. Ayan, so di ba? Magaling. Next is, halimbawa naman, ilagay naman tayo dito ng number 4. Ayan. After po yung ilagay yung number 4, di ba 2, 4, 6, 8, 10, and so on, so forth yun, di ba? So, highlight 2 and 4, and then yung dot dito sa part na to, pag nag-black cross na siya, hilahin lamang po siya pababa. So, ayan. Di ba? Nagbilang na siya into 2s, di ba? So, 2, 4, 6, 8, 10, hanggang 20. Okay, so easy, di ba? Ngayon, para mas mabilis yung ating paggamit ng Microsoft Excel, magawa tayo ng multiplication table dito, gawin natin. So, highlight A and B. Okay, so highlight ko simula A1 hanggang B ng B10. Yung black dot dito, pag nag-black cross na siya, pilahin nyo po hanggang J10. So, presto, meron ka ng multiplication table. Nagets ba? So, di ba? Ang daling gamitin ng Microsoft Excel. Okay? So, ito po. Next is, halimbawa naman po, i-highlight natin, para po magkaroon siya ng mga borders. Okay? So, i-highlight natin simula A1 hanggang J10. Okay? Pag na-highlight na po natin simula A1 hanggang J10, okay, naka-highlight na, pumunta lamang po kayo sa Home tab, and then, ayan po, Home tab. Okay, so na-highlight ko na, di ba? So, pumunta ng Home tab, and then, pag na-highlight na, pumunta lamang po kayo sa part na to. Yung may nakalagay na bottom border. So, hindi po yan. Click niyo po yung arrow, and then hanapin niyo po all borders. So ayan, 'di ba? So naka-borders na yung ating Microsoft Excel file kung saan nakagawa tayo ng multiplication table. O, 'di ba? Simple. Okay? So ngayon, maalam na kayo ngayon gumawa ng multiplication table gamit ang Microsoft Excel. Okay ba? Di ba? Easy lang. Okay? So, ganyan lamang po siya kadaling gamitin. Mukha lang siyang mahirap, pero madali lamang siyang gamitin. Okay? So, halimbawa naman, gusto mo siyang lagyan ng mga iba pang functions dito.
So, halimbawa, gusto mo lagyan ng mga font color, fill color. Paano ba yun? Okay. So, ganito lamang po siya. Halimbawa po is laktaw-laktawan natin. So, halimbawa, itong 1, ay click ko lamang po siya. Isang click lang ha, single click lamang po. Pumunta lamang po kayo ng fill color. So, halimbawa, gusto mo siyang lagyan ng color na, ayan, medyo white background na darker. So, punta naman kayo fill color, yung arrow, and then, lagyan natin. Okay? So, meron ka ng fill color para sa number 1. Ito din. Okay? So, try na natin. Okay. Yeah. Okay, automatic na siya. O, papansin nyo. And then, sa kasunod naman, sa row 2, itong 4, gawin gray. Tapos, 8, 12, 20. Okay? So, after po niyan, i-highlight po natin itong simula A1 hanggang J2. Okay, so ayan, naka-highlight na. Simula A1 hanggang J2. Tapos, pag po, di ba, white cross yan. Pag nag-black cross ano sa may dot na to, pilahin naman pababa. So, ayan. Di ba? Meron tayong design ng ating multiplication table. Kuha ba? O, di ba? Ang easy lang niya. Ang easy lang niyang gamitin. Okay? So ngayon, di ba, meron kayong bagong matutunan gamit ang Microsoft Excel. Kuha? Okay, kukuha ba? So halimbawa naman, itong number 2, gusto kong gawing color red. So punta lamang po ako ng font color. Yung kanina kasi fill color, di ba, pagkukulay ng mismong cell. Ngayon, sa font color, ang pinakulayan naman yung text. Okay, change the text color. So halimbawa, red. Ayan, 2, 4, 6, 8, and then 10. Okay? Tapos dito rin, gawin natin sa part na ito. 2, 6, 14. Ayan. So ngayon, gagawin lang po natin dyan, i-highlight ulit. Simula po A1 hanggang J2, tapos yung black cross na dito, yung amitundok, pilahin lamang po siya pababa. Okay? So, tapos na. Kuha nyo ba? Di ba? Ang easy lamang po. Gamitin ang Microsoft Excel. Sana po, natuto kayo kung paano gumawa ng multiplication table gamit ang Microsoft Excel. Tapos, yung mga cells natin, pwede rin natin siyang i-adjust kung gusto nyo. So, for example, ito pong A at saka yung B, ang size po niya or width is 8.43. Diba? Halimbawa gusto mong bawasan or dagdagan. So, pwede mo siyang i-adjust lamang. Ayan. Okay. So, halimbawa gusto mong ibalik sa 8.43. So, ayan lamang po. Timing na nyo lamang po. Okay. So, gano'n lang siya kasimple. Diba? Okay? Ganoon din po sa height. So, nakalagay ito, 15.00. Hindi mo siyang gawing 19. Diba? Okay? So, pwede kung gusto mo ibalik dun sa 15, ibalik mo lamang po. Ayan. Kuha ba kung paano mag-adjust ng cells? Kung halimbawa naman gusto mong mag-insert ng panibagong column. So, bawa yung letter C, gusto mo, nilagdag ng isa pang cell. So, right-click nyo lamang po. And insert. So, may bago ng cell dito. Kung gusto naman siyang tanggalin, right-click ulit, and then delete. Ba't tayo rin sa dati? Diba? So, very easy. Ano po? Okay? Ganoon din po sa ating rows. So, mag-insert. Ayan po. Gusto mo siyang i-delete ulit. Right-click and then delete. Nakukuha? Okay? So, very basic. Diba? Very basic.
Tapos gusto mong palitan yung pangalan ng sheet niya. Sa pangalan ng kanyang sheet is sheet 1. So, ating burahin to. And then, lagay natin dito, multiplication table. Kukuha ba? Okay? So, ayan lamang po ganun lamang po siya ka-simple. And enter. Okay? So, ngayon, itry na natin siyang, so kung wala naman kayong babaguhin dito or something, pwede natin siyang i-save. Okay? So, gagawin niyo lamang po, file, and then save as. Okay? So, file, and then save as. Okay. And then, hanapin nyo lamang po documents. Or kahit saang gusto nyo siyang receive. Flash drives, sa documents, sa desktop. Kayong bahala. So, halimbawa sa documents ko save. Ang gawa ko na sa sarili kong folder para dito. Halimbawa ay MS Excel files. Okay? And then, pag okay na, open ko na siya. Okay? And then, change the file name. Okay? Okay, so ang file name na ilalagay ko dito is table Excel 3 underscore, halimbawa, surname ko, and pangalan. And then, click save. Okay? So, pag na-save mo na siya, naagawa ka na ng multiplication table gamit po ang Microsoft Excel. Okay? So, nagets po ba? Okay? So, ayan po. Okay, so sana po is natuto kayo para sa topic na ito. Okay? So, pag gusto niyo pa matuto, okay, so nood lamang po kayo ng aking mga videos. Okay? So, yun lamang, and for the continuation, gagawa pa ako ng another mga set of videos. Yun lamang, and maraming salamat po. Okay, have a good day to all of you. Ingat!